namin tungkol sa karma. Sabi niya, nainis siya sa driver kasi binit. Sabi niya, buti pa nga nagbabayad eh. Kaya lang naman ako nagbabayad na kasi pag hindi ako nagbabayad, nakakarma ako. Sa halip na matapos yung transaction ko, pinababalik pa ako. Yun yung karma, sabi niya. Naniniwala ka ba, sabi niya? Sabi ko, oo, kasi may golden rule. Do not want others to sabi ko. Di, pumunta kami sa topic na, naniwala ka bang may Diyos? Sabi ng mama. Sabi ko, oo naman, no? Eh, yung nalang maging tao tayo, eh. Sino ba may gawa sa akin? Ako, hindi ako naniniwala sa Diyos, sabi ng mama. Uy, bakit naman? Sabi ko. Kasi, daming pangyayari sa buhay ko na ano, eh. Dati daw siyang seminarista. So, may isang taon lalabas ka. Yun yung test. Diba? So, sa isang taon na yun, nagkaasawa siya. Nagkaasawa siya. At ito ba masaklap? Namatay yung asawa niya. So, namatay ang asawa niya, galit siya sa Diyos. Pero sa umpisa, may Diyos siya. Kasi seminarista siya, tama? Kaya na siya nawala ng tiwala sa Diyos at sinabi niya walang Diyos. Kasi, pinag-pray niya na huwag mamatay asawa niya, namatay. Kaya itinakot niya yung Diyos, wala daw Diyos. Sabi ko, sa Panginoon, tulungan mo ako na maniwala ang tao na ito na buhay ka. Sa madaling salita, humingi ako ng saklolo sa Diyos. Sabi ko sa kanya, ang sabi ko ng Panginoong Jesus, bakit siya napako sa krus? Ay may babalik. Na sino man nananalig sa kanya magagagawa ng mga bagay-bagay na ginagawa niya at higit pa roon sapagkat pupunta na siya sa Ama. Sa madaling salita, para maniwala yung lalaki na yun, ang bilis na sa Diyos, para lang talaga. Kasi baka dumating yung lugar na bababa ako at di ko pa siya napapaniwala may Diyos. At ang sabi ko, ako nga po ay tinawag ng Diyos eh, na maglingkod sa Kanya. Sabi ko, may kipupiling po ako. Paano ka mapapatunayan na may Diyos na? Sabi ko, may Biblia po. Paano masasabi totoo yung Biblia? 300 something ang, 360 something ang muli ng Bible. Sabi niya sa akin. Yun nga pong yung Holy Spirit ay pinangako ng Diyos na sino man tatanggap ko, makagagawa ng mga bagay na ginagawa ng Diyos sa tigit pa roon. So yung gift na tinanggap ko ay gift of healing. Sabi ko, pupunta na ako maggagamot ako. At ang sabi po sa Hebreo 4:12, bago ko nabigkas yun, ang tanong ko sa kanya, ano po pangalan mo? Bakit? Gusto lang po kitang ipag-pray sa Diyos na maniwala ka na may tunay na Diyos. Alam mo kung anong pangalan niya? Ang sagot niya sa akin, Jesus din. May din. Ibig sabihin yung Jesus, kilala niya. Kasi may din siya. Jesus din. Kilala niya. Amen? Yes! Pag sabi niya, Jesus din, mas lalo akong nanginig. Pero buo ang aking determinasyon. Buo na magtatagumpay ang Diyos. Sabi po sa Hebreo 4:12, sabi ko dun sa mama na yun na walang Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas sa agimang tabak na magkabilay, talim, ito tumatagot magis at pinag-iwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at nakutak sa buto at nakatataho ng iniisip at binabalak ng tao. Ang sabi ng mama, walang Diyos, ang galing mo! Amen! Paano niya nasabing magaling ako kung yung binitawag ko salita ng Diyos ay hindi niya alam? Paano ka maniniwalang magaling si Pacquiao kung hindi mo na panood at hindi mo na balitaang nanalo? Sasabihin mo ba magaling si Pacquiao kung talo? Kaya nang sinabi niyang ang galing ko, ibig sabihin, ang salita ng Diyos na binigas ko, ang magaling, hindi ako! Amen! At nung narinig ko yung sinabi ng Diyos, anong mama na yun na walang Diyos? Nung sinabi niya, ang galing ko, ginanito pa niya yung braso niya, ang galing mo! Thank you, Lord, sabi ko. Amen! At alam niyo po, na yung mama na hindi ko kasabay nang sumakay ako sa jeep. Sabi ko, di bali makarating ako ng Blumentritt. Di bali bumalik na lang ako, hindi ako manghihinayang. Basta maniwala lang yung tao na yun na may Diyos. Amen! At yung pagdapat ng jeep, doon sa bababaan ko, hinayaan ko
Hindi ko lang, kasi feeling ko na nakalutang na ako. Lamig na ako dahil talagang pinaglaban ko na may Diyos. Ang sabi ng mama, sis, lagpas ka na! Siya ba nagsabi lagpas na ako? Alam niya kung saan ako bababa. Grabe! At nang ako'y bababa ng jeep, feeling ko hindi nakatrapak yung paa ko. Feeling ko nakaangat ako. Sapagat nagtagumpay ang Diyos! Alam niyo ba yung araw na yun? Yun yung first call ng Diyos sa akin para humayo. Yun yung unang-unang appointment ko doon sa pasyente. Sa nanay ng best friend ko. Na sinabi ng Diyos sa akin pagkagising ko, pumunta ka doon. Pumunta ka doon. Sa isip ko lang. Na hindi ko akalain bago pala ako pupunta doon ay ako'y ititest pa. Na kung talagang may Diyos akong dala. Amen! Kaya nung pagbaba ko sa jeep, hindi ko nararamdaman na lumalapat yung mga paa ko kasi ang hakbang ko ganito. Hindi pa ako makahinga. Hindi ko mga paniwalaan na nagtagumpay nga ako at ang Diyos na maniwala yung tao na yun na may Diyos. Kaya sabi ko sa inyo po, yung pinagdaanan ko po, ay kahit po hindi kayo maniwala, tutuloy ako. Tutuloy ako sa paglilingkod ko sa Diyos. Amen! Pagdating ko po dun sa Baisan, sabi pa nung nanay ng best friend ko, nanay tinatawag ko, buhay ka pa pala? Sabi niya sa akin, buhay ka pa pala? Ay, oo naman. O, kumusta ang buhay-buhay? Eh, ito po. Anong trabaho? Wala po. Eh, paano ka kumakain? Paano kayo nabubuhay? Ay, dahil sa Diyos. Amen! Hindi nga alam na kaya nandun ako, kailangan niya ako. Eh, anong buhay mo? Ang gagamot mo ako. Anong ginagamot mo? Tanong niya, ay di sakit. Anong kaya din sakit? Ay kahit po anong sakit. Sabi ko, gumagamot din po ako ng ulam. Oh? Totoo ba yan? Hindi gumagaling po eh. Hindi ko totoo. Amen! Yung palang matanda na yun, may problema sa tiyan. Matagal na siyang hindi natutunawan. Kumakain siya, feeling niya nakastak lang, so hindi nalalabas. Lagi siyang busog. Kain siya ng kain, siyempre busog siya. Hindi kasi lumalabas, nakastak. Totoo ba yan? Sabi ko sa kanya, yan din sa pong bahala. Sige nga, try natin. Madaling salita, nagpahawak siya sa akin. Hindi ako ng kandila, langis at kandila. Pagkahawak ko sa kanya, dahil first job ko yun, unang duty ko, hindi ko alam kung saan ang punta ng aking mga kamay. Kumilos ang aking kamay, ang aking daliri, nakarating sa kanyang puson, sa kanyang sigmura. Saglit pa lang ako, nakahawak sa puso niya, tinusok-tusok ko ng daliri ko, time out siya. Takbo siya ng banyo. Sa madaling salita, success! Yes! Trabaho, kaunting kwento, nakakatulong ka, gumagaling yung may sakit. Amen! Hinarap ba ako nung nanay ng best friend ko? Hindi. Hindi niya ako kailangan kasi may pera siya. At saka, hindi naman siya naniniwala. Until now, hindi pa rin siya naniniwala kahit gumaling siya. Kasi may pera siya. Pero siya nagpatotoo na hindi niya matik yung amoy. Diba? Kinukwento ko po ito sa inyo usapang tao sa tao. Pero, kaya ko po ito sinasabi sa inyo, sino ba ang makagagawa nun? Kaya ba ng tao yun? Hindi po. Ang Diyos lamang po ang gumagawa